Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, pang day 72 na po natin ngayong araw. Ano po, kung hindi po ako nagkakamali. Yan. Sa pong masayang araw sa inyong lahat. Kahit gaano man po kabisi ang buhay, pero hindi po natin kakalimutan ang ating Bible reading. Dahil ito po ay nasimulan natin at na ipangako na po sa Panginoon na tatapusin nating basahin ngayong parating na taon ng 2025 ang Biblia, kasi hindi naman tayo nagsimula noong January 2024, kaya ipagpapatuloy po natin ito sa parating na 2025 hanggang matapos natin. Loobin nawa ng Diyos na matapos talaga natin itong basahin from Genesis to last Revelation. Kaya mga kaibigan, muli naanyayahan ko po kayo na samahan po ako at ipagpatuloy po nating basahin ang salita ng Diyos dito po sa Josue chapter 11. Gabayan po tayo at samahan ng ating Diyos sa oras na ito sa pagbabasa. Ayan po. Simulan ko na mga kaibigan ang pagbabasa dito sa Josue chapter 11. Sabi po dito, ang title po nito ay Nabigo si Jabin o Jabin sa mga kasama. Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hasor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jubab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Nimron at Aksaf. Pinabalitaan din niya ang mga hari ng kaburulan sa dakong hilaga sa lambak ng Jordan, sa timog ng mga Sineret at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawaing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananeo sa magkabilang panig ng Ilog Jordan, sa mga Amoreo, Heteo at Perisyo. Nagpasugo pa rin siya sa mga Hibusyo na naninirahan sa kaburulan at sa mga Hiveo na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon. Sa lupain ng Mispa, dumalong lahat ang mga haring iyon kasama ang kanilang mga mandirigma. Napakarami ang kanilang mga kabayo at mga karwahing pandigma, anupat nakabuo sila ng isang napakalaking hukbo. Nagkaisa ang mga haring iyon na pagsama-samahin ang kanilang mga lakas at magtatagpo sa may batisan ng Merom upang salakayin ang Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas sa ganito ring oras ay lilipulin ko silang lahat alang-alang sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe." Kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batisan ng Merom. Pinapagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita, tinugis nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Misrefot Mayim sa gawing hilaga at hanggang sa lambak ng Mispa sa gawing silangan. Wala silang itinirang buhay. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh. Nilagutan ng litid ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos, bumalik si Josue, sinakop ang Hasor at pinatay ang hari roon. Ng panahong iyon, ang Hasor ang kinikilalang punong lungsod ng mga kahariang iyon. Sinunog nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon, walang itinira isa man. Nalupig din ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao gaya ng iniutos ni Yahweh. Ngunit hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod na iyon at ngayon ay nananatili pang nakatayo sa kanilang burol. Sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahalagang kagamitan at mga bakahan, ngunit pinatay nila ang mga tao roon at walang itinirang buhay. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh
kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Sinakop ni Josue ang buong lupain. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, ang kaburulan, ang sakop ng Nigib, ang buong saklaw sa Gusin, ang kapatagan, ang lambak ng Jordan, ang mga bulubundukin at kapatagan ng Israel buhat sa bundok Halak, paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad, sa lambat ng Libano, sa may paanan ng bundok Hermon ay nasakop na lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Mahabang panahong binaka niya ang mga bansang ito. Walang nakipagkasundo sa Israel kundi ang mga Hebeyo na naninirahan sa Gabaon. Ipinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita nang sa gayon ay mapuksa silang lahat at matupok ang kanilang mga lungsod ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moises. Nang panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higante na tinatawag na mga Anaseo sa kaburulan sa Hebron, sa Diber, sa Anab, at sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel. Sila'y nilipol niya, ano pat walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel, sa Gaza, sa Gal at sa Asdod lamang may natirang ilan. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ang lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Sa wakas, naghari ang kapayapaan sa lupaing iyon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Grabe po mga kaibigan, laksang mga kalaban. Nagsama-sama lahat ng mga hari at ang lahat ng kanilang mga mandirigma, mga tauhan, pero wala po silang magawa dahil mismo si Yahweh na ang nakipaglaban sa kanila at pinatay silang lahat. At ang utos ni Yahweh kay Josue ay patayin lahat ng mga tao na naroon sa mga lupang pangako na ibinigay ni Yahweh sa mga Israelita. Grabe mga kaibigan, kung titignan natin sa ating isipan, napakabait ng Diyos, napakabuti. Pero ang Diyos ay nagagalit din naman. At hindi lang galit, talagang pumapatay yung kanyang galit. Kung ano yung nais niya at kung ano yung kalooban niya. Dahil hindi naman pwedeng ang Diyos ay mangako na hindi niya tutuparin. So yung mga lupaing iyon ay kanya na pong handa iyon sa simula't simula pa para sa mga Israelita. Kumbaga naitakda na. Kaya lang ay tinirhan, kumbaga mga illegal ang pagtira ng mga tao doon. At ibinigay muli ni Yahweh ang lupang pangako sa mga Israelita. At salamat sa Diyos kasi magtatagumpay lang naman talaga sa labanan ang buhay ng isang tao kapag ang Diyos ang ating kasama. Sa buhay na Josue ay talagang literal na nakipaglaban sila. Kumbaga bago man nila nakuha yung lupang pangako, ay talagang nakidigma sila, nakipaglaban. Grabe, may mga na matay din sa kanila dahil sa pagsuway gaya ni Akan. Ninakaw yung mga bagay na susunugin para kay Yahweh at kanyang ninakaw at siya ay sinunog kasama ng kanyang buong sambahayan pati ang kanyang mga ari-arian gaya ng mga hayop po. So doon lamang po nagkaroon ng sitwasyon na natalo ang mga Israelita sa bayan ng Hai at nalagasan pa sila ng maraming mandirigma po. Kaya wag po tayong sumuway. Sige lang, kumbaga habang tayo po ay sumusunod sa tuntunin ni Yahweh, walang iba kundi ang kanyang salita, ang pagsama ng Diyos at pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. Ganun lang po kasimple, sumunod, gumawa, magpakumbaba sa Panginoon at makinig kung ano ang instruction ng Diyos sa buhay natin upang sa ganun, tuloy-tuloy lang po yung kaayusan ng ating mga buhay at sitwasyon ng buhay. Kaya mga kaibigan, sa oras pong ito ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi sabi ko nga, the whole year ng 2024, salamat sa gabay ng Diyos sa buhay nating lahat kasi hanggang ngayon, andito pa tayo. Salamat sa
kabutihan at sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pero kung tayo siguro ay sumusuway din sa mga tuntunin ni Yahweh at tayo bumalik doon sa dati nating buhay, malamang wala na po tayo sa mundong ito at wala rin po tayo sa kaharian ng Diyos. At alam na po natin kung saan napupunta yung mga tao na taliwas ang buhay sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya mga kaibigan, sa oras po ito ay dito po natin tatapusin na naman ang ating pagbabasa ng ating ipinangako. Aking ipinangako sa Panginoon na araw-araw ibabasahan ko po kayo ng salita ng Diyos. Kaya purihin po si Yahweh sa kanyang kabutihan at maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.